Good evening po sa bawat isa. Tunay nga na purihin po ang Panginoon. Akala ko yung nararamdaman ko yung yung pagiging teacher in spirit ni Mary kanina eh, no. Akala yung lesson sa buong semester ibinigay niya na agad isang bagsakan. kaya kaya ganun po, no. So, purihin po ang Panginoon sa kanilang buhay at patuloy silang ingatan ng Panginoon. Sa gabing ito, ang ating pag-uusapan is the truth about relationships that people avoid. No? Parang elephant in the room na ayaw pag-usapan, kahit obvious na, iniiwasan pa rin. So, the silent chaos behind broken relationship. I hope yung iba ay makaka-relate or matututo sa gabing ito at hari nawa ang Panginoon ang siyang magpala sa bawat isa sa atin. Yes, truth is uncomfortable. No, hindi talaga ganun kaganda pakinggan yung katotohanan. Truth forces change. In relationship, there are some uncomfortable issues that they want to avoid. No, may mga uncomfortable issues sa buhay, relationship na minsan hindi pinag-uusapan. Pwede rin itong ma-relate sa inyong company. No? Most of you ay mga nagrarun ng company. Minsan may mga issues na gusto nyong iwasan. Makaka-relate din po tayo dito. Maybe some people would rather keep the peace and avoid that discomfort. No? Magiging, sige, para wala nang away. Tahimik na lang, parang ganon. So they prepare hints, white lies, or just bringing things up at all. It's choosing comfort over clarity. So introduction, let's be honest. Some people don't want truth in relationship. Gusto nila kilig lang, gusto nila validation, gusto nila okay lang tayo. Parang ganun lang. No? Hindi pinag-uusapan, no, yung katulad ng criticism, kung yung damit mo bagay ba yung sinusuot, or yung ayos ng buhok kung okay lang ba, parang ganon. There are some people in the relationship that aren't actually asking for analysis. Gusto lang nila i-appease, yung bigyan mo lang siya ng kapayapaan. Ayaw niya yung magbigay ng, hihingian mo siya ng honest criticism. Ayaw niya ng ganon. Gusto nila bobolahin mo lang sila. Because truth is uncomfortable. Truth confronts your attitude, your patterns, your pride, your dysfunction. At ito yung nagiging problema. What you refuse to confront, you will continue to repeat. Yung hindi nyo pinag-uusapan na problema, yung ayaw nyong pag-usapan, mauulit at mauulit. No? Yung kanina, yung dinidiscuss ni Ma'am Mary, yung mga kung paano magtatanggal ng trabaho, ng trabahador. No? Minsan parang binavalue nyo yung relationship kasi kamag-anak. Pero minsan, siya yung pinaka-weakest link. So dapat i-confront nyo yun. No? Dapat sabihin nyo sa kanya. Even sa married people, may mga times na may mga activity na nagbibigay sa inyo dalawa ng suliranin pero ayaw nyong pag-usapan. People who don't want truth in relationship usually, yung mga tao daw na gusto ng katotohanan sa relasyon, usually, ito yung mga tao na vina-value nila yung growth, yung paglago, yung trust, yung real intimacy over comfort. Bina-value nito. They rather have a hard conversation now than a broken relationship later. Gusto nilang pag-usapan kung ano yung suliranin ngayon kaysa naman sa masira yung kanilang relasyon later.
Isang katotohanan din na dapat nating tingnan, yung mga tao na umiiwas sa katotohanan, hindi naman sila masama. Often they're just scared. Takot lang sila. Scared of conflict, loss, or not being enough. Halimbawa, may isang tao, lumaki siya sa broken family, naghiwalay yung parents niya, lumaki siya ng wala doon yung either kung sino man yung father or mother niya, and then nagkapamilya siya, naulit yung ganong problema sa kanya, so ayaw niya makipag-confrontation. Natatakot siya baka kasi maulit din sa kanya yung pagiging broken family doon sa mismong pamilya niya, sa sarili niyang pamilya. So they are scared and they don't want na lumala pa yung relasyon na maging dahilan ng kanilang divorce or breakup. That's why many relationships look okay outside but chaotic inside. Smiling in public, cold in private, sweet online, silent offline, but chaotic inside. Not because na baka isipin natin, kasi introvert lang or extrovert. Hindi po ganon. Nananahimik sila. Ito yung tinatawag natin na silent chaos. Meron bang na-experience sa inyo? No, na parang, yes, may problema, pero tumatahimik ka na lang. Pero sa loob mo, unti-unti ka nasisira. No shouting, no scandal, but slowly dying. Napakahirap po niyan sa isang relationship. Yung silent chaos na tinatawag is when everything looks calm on the surface, but inside, it's a mess. Nasisira ka na. No, parang marami kang gustong sabihin, pero wala kang lakas na loob na sabihin. Gusto mo nang sumabog, kaya lang walang sindi mitya. So, mahirap, no? Sa iyong ulo, in your head, you're smiling in meetings, nagre-reply ka sa mga text, tumatawa ka sa mga jokes, pero yung brain mo, nagpa-function siya, yung tinatawag na 47 tabs. Ibig sabihin, kung ano-ano na yung iniisip mo. Nagra-rise up na yung anxiety about the future, no one brings up resentment, yung unmet needs, unti-unti nagdi-drip. No yelling, no fights, just distance growing in quiet. So, silent chaos. Unti-unti kang nasisira sa sarili mo. Yung tunay na tanong, the real question is not, do you love each other? No? Pagka dumarating na kayo sa ganung punto, hindi po yung tanong. The question is, are you willing to face the truth about yourselves? Ayun, problema, no? Sa inyong mga mag-asawa dito na nagra-run ng company, nararamdaman ko yung ganon, no? Na may mga problema minsan sa inyong company, and then yung problema nadadala nyo sa tahanan. May mga ganon bang sitwasyon? Nadadala nyo sa tahanan ninyo, and then kayong dalawang mag-asawa na yung parang magkaaway na, yung problema sa company, no? Sana hindi nangyayari. Sana sa kotse pa lang, sa sasakyan pa lang, pinag-uusapan nyo na. No? Para pagdating sa loob ng bahay, wala na yun. Huwag nyo nang dalhin sa loob ng bahay. No? Dapat mag-asawa na kauli kayo. Yung hinaharap nyo na yung katotohanan. Sabi sa John 8:32, then you will know the truth, and the truth will set you free. Tandaan natin, no? Let's notice this. Hindi yung damdamin, hindi yung love, kundi yung katotohanan ang magpapalaya sa atin. You will know the truth, and the truth will set you free.
Sa aming mag-asawa, may time na nag-aaway kami noon, no? Minsan, hindi minsan, madalas ako yung mali, no? Ako yung mali. Ganun naman tayong mga lalaki, di ba? Tayo yung madalas na mali, no? Kaya lang, ako yung mali, ako pa yung galit na galit. Sinasabihan niya ako ng mali ko, and then ako pa yung magagalit. Ididepensahan ko pa yung sarili ko. And then, mananahimik na kaming dalawa. Mga ilang araw na hindi kami mag-uusap. No? Hanggang, syempre, dahil ako yung lalaki, ako pa rin yung manunuyo. No? Ako pa rin yung hihingi ng tawad. Yun yung, kumbaga, minsan parang yung pride na kailangan nating lunukin bilang lalaki. Point number 1, most relationships are built on illusion, not reality. No? Let's go deeper. Many relationships don't start with truth. Tayo, minsan, yung mga lalaki, pag nanliligaw pa lang, we start with performance. Nagpapa-impress tayo, not presence. No? Sabi nga ni Ma'am Mary kanina, sinabihan siya ni Sir Kelvin na meron siyang logistic company. No? Wow. Parang ano kagad, no? Performance kagad na parang, uy, may impress ka kasi merong logistic company. Tapos kamukat-mukat mo, malaman niya isang truck lang. Isa lang pala yung truck, no? So, early dating is basically marketing. Gusto mong i-sale yung sarili mo. You show the highlight, no? Yung best stories mo, yung best genes, yung best version of your emotional regulation. Tinatago mo yung anxiety, na tinatago mo rin na kahit hindi mo gusto yung pinupuntahan, kunyari nag-i-enjoy ka, hindi dahil masama ka, kundi dahil gusto mong mapili ka. No? Na gusto mo na masabi niya na compatible kayo. Gusto mo na masabi niya na gusto mo rin yung mga ginagawa niya. Ayaw mong sabihin yung totoo. Why? Because truth is risky. Performance feels safe, so the relationship starts between two resumes, not two people. Nag-i-start yung relationship, no? Na titingnan, kunyari, compatible. Sa Ephesians chapter 4, verse 25, sabi dyan, therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. So, yun nga, no? Kailangan sa ating pagde-date pa lang, sabihin nyo na kagad kung ano yung interest nyo. Dapat yung best behavior na kagad ang ipakita mo. Dahil sa iba, yung marriage nagiging parang image management. Ako dati ganun nung binata pa. No? Gusto ko yung hinahanap ko sa quality ng isang babae katulad ng quality ng nanay ko. No? Later on, na-realize ko, yung nanay ko, nag-iisa lang pala yun. Parang kayo, nag-iisa lang kayo. No? Wala kayong ibang katulad. Maaring magkapareho man ang kayong konting ugali, pero unique pa rin kayo. Pero binigyan naman ako ng Panginoon. Hindi siya kaparehas ng nanay ko. Kundi asawa ay binigay sa akin ng Panginoon. No? Na pasalamat ako kasi asawa binigay sa akin eh. No? Yung iba parang yung anak nila, kahit isa lang yung anak, parang nagiging dalawa yung anak. Yung panganay yung tatay. Yung bunso yung anak. No? So, I don't know. We fall in love with the person who we think he is or who they pretend to be. Nai-in love tayo sa ganung tao.
We love the idea of a person, not the actual flawed. No? Kasi natatakot tayo minsan na ipakita natin na kung sino talaga tayo. Sa relationship reality, hindi mo pinakikita ugali mo, hindi niya rin pinakita yung totoong siya. Pareho kayo nag-a-adjust yung mga fake version ninyo. Then, after months or years, yan, lumabas ang totoo. And suddenly, sasabihin nyo sa isa't isa, hindi na kinakilala. Nagbago ka na. Excuse me po. Ang totoo, hindi siya nagbago. Ngayon lang lumalabas, after a year, kung sino yung totoong siya. Nung malalim na ang inyong relationship. Usually, during the first real conflict or 6 to 18 months, sabi ng pag-aaral, when the performance gets exhausting, yung sinasabing, then it's you change when you just stop hiding. Kapag ka inilabas mo na kung sino yung tunay mong pagkatao. Parang yung sa cellphone, di ba? Yung demo siya sa isang store, maganda, malinis, pero nung nabili mo na, may issues pala yung unit na bili mo. Aray ko. Tapos nakalagay pa dun sa policy nila, no return, no exchange. Pwede ba yun? Mga kapatid, we fall in love with potential chemistry or the version someone we curated in our heads. Sabi ng illusion, she completes me. Sabi naman ng reality, can we carry the burden together? Sabi ng illusion, let's hide the flaws. Pero yung reality, ini-invite ang Panginoong Diyos sa kanilang relationship. Many relationships don't die from lack of love. They die because from lack of truth. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. When we build on projection instead of personhood, the foundation cracks the moment the real life shows up. Kaya yung mga binata't dalaga pa dito, sabihin nyo na kung sino kayo. Bago pa kayo magkabiglaan, ito ka pala. Bago pa kayo magkabiglaan. Kasi pag pinabayaan nyo yun, hindi nyo kinonfront yung katotohanan, yan yung magiging mitya ng maraming paninyong suliranin. Point number 2. People avoid hard conversation, then suffer long consequences. No. Lagay natin sa business, ayaw mong tanggalin yung weakest link sa kumpanya mo. Kasi relatives mo. Pero hinihila niya kayo pababa. You will have suffer long consequence. To them, conflict feels like danger. Parang pag nagkakaroon ng conflict, parang nasa danger area na kayo, no? Yung nervous system mo doesn't know the difference between we need to talk. Yung hindi mo ba ma-differentiate na kailangan nating mag-usap kaysa doon sa hinahabol ka ng aso. Kasi parehong nagpapump yung puso mo. Your heart rate up, yung kamay mo nagpapawis, sinasabi ng utak mo na, okay, tahimik ka na lang. I-avoid natin para mag-survive. Some people or some couples avoid money talks, expectation, boundaries, roles, and future plans. No? Kayo po bang mga mag-aasawa dito at saka sa mag-boyfriend, girlfriend, nag-uusap ba kayo about your future plans? No?
kung papaano, no, habang nagkakaedad kayo, papaano ititrain yung mga anak, paano imumulat ang mga anak sa reality, no, na yung pagkita ng pera hindi ganun kadali. And also managing a family hindi rin ganun kadali. Ayon lang pag-usapan yung mga yan. Why? Kasi sabi nila ayaw ng gulo. Okay lang yan or mamaya na. But here's the truth. Short-term peace creates long-term chaos. Yung short-term na kapayapaan, nagkikreate yan ng long-term na chaos. Kung minsan kapag ka nag-aaway yung mag-asawa, parang ino-overestimate nila yung fight. Nag-i-imagine na sila kung anong mangyayari. Pag nag-away kami, anong mangyayari sa akin? No. Sam banda sa bahay ako matutulog. Parang ganun. Ilan ang kwarto namin? Parang ino-overestimate na. Pero ina-underestimate naman yung drift. Pinipicture natin yung pag-aaway na as hard conversation like screaming, crying, or nandun na yung pagtatakot ng breakup. That's why we choose silence. But we don't picture is long years of resentment, dead bedrooms, or becoming roommates who share a mortgage, no? Naalala ko yung isang church member nag-share, no? Mga matatanda na sila, nasa malapit na silang mag-60. Nagtanong sa akin, "Pastor, kayo ba ng wife mo ay magkatabi pang natutulog?" Sabi ko, "Oo naman. Lalo na ngayon na malalaki na yung mga anak namin, 3 na lang kami. Mas kami na wala na kaming ibang kaming dalawa lang magkatabi." Kasi kami ng asawa ko, sabi niya, buhat nang magsipag-graduate yung mga anak namin, hindi na kami nagtatabi sa kwarto. Hindi na kami nagtatabi matulog. So, parang nagiging roommate na lang sila. Sa Proverbs, sabi dyan, 27 verse 6, wounds from friend can be trusted. Maganda tong verse na to. Sabi ni Haring Solomon sa verse 5, open rebuke is better than secret love. Kaya sabi niya doon, wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Yung sugat daw na galing sa iyong close friend, mas maganda pa yon kaysa doon sa halik ng iyong kaaway. Ganun din sa Ephesians chapter 4 verse 15, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Well, ang katotohanan may hurt us, pero gumagaling yan. At nag-i-improve sa atin yan, nagpapa-improve sa atin yan. It teaches us. But avoidance, yes, sometimes feel goods, but it destroys. So relationship example, hindi nyo pinag-uusapan yung finances, yung priorities, yung direction. Later, you will have argument, blaming, and misunderstanding. What you don't talk about today will fight you tomorrow. Yung hindi nyo pinag-uusapan. Kaya, napakahalaga nung pag-uusap. Kami, mag-asawa, we really appreciate God yung sa kanyang intervention sa amin. Kung kailan kami nagkaedad, nung mga bata-bata pa kami, hindi kami madalas nag-uusap. Ako bilang kahit pastor na ako, minsan busy ako sa paggawa ng sermon, kung paano ko itatrato yung mga tao, kung paano ako kausapin, kung paano ako magka-counseling. Pero ngayong matanda na kami, may edad na kami. Dito namin na-appreciate yung pag-uusap, yung kwentuhan, minsan sasakyan, kahit nagtatalo kami, may tatahimik, pag may nakita, sabay tatawa.
Mga ganun na lang na simpleng bagay kami. That's why we really appreciate yung conversation. Pag hindi kayo nag-usap, parang leak lang yan ng bubong. Kapag hindi mo inayos agad, lalaki ang sira, lalala ang butas, sisirain ito yung buong bahay. Silence feels safe, but it's expensive. Mahal siya. The conversation you avoid today becomes the resentment you carry tomorrow. We skip hard words to keep peace, but what we really keeping is distance. Yung pinapahalaga natin, nagiging mas malayo tayo sa isa't isa. Yung avoidance doesn't prevent conflict. It postpone the war. Pinopospone lang, pinatatagal lang. Love that won't confront, yung pag-ibig daw na hindi nagko-confront, can't protect. Hindi yan nakakapag-protekta. That's why maturity is measured by what we're willing to address, not what we're willing to ignore. Na sasabayan po ba? That's why napakahalaga po ng inyong pag-uusap, ng katotohanan, no? Yung constructive na criticism, okay lang po yun. Huwag niyo pong sabihin sa inyong mga asawa na okay lang kahit anong suot mo. Mahal naman kita. No? Kahit hindi maayos yung suot, no? Huwag niyo pong sabihin na ganon. Point number 3, unhealed people creates unstable relationship. Ano yung unhealed? Hindi siya broken, hindi siya damaged, kundi ito yung mga wounds na hindi na process. Experience ninyo nung kabataan nyo, yung abandonment issue, inabandon kayo ng parents nyo, maaga pa, pinagtatrabaho na kayo, pag nagkamali kayo, palo dito, palo doon, kung ano yung mahawakan, no? Nandun din yung betrayal. May kaibigan kayo, pinagkatiwalaan nyo, and then pinahamak kayo, so nagkakaroon ka ng trust issue. Tapos sa inyong mga past relationship, hindi naging maganda yung karanasan nyo. So ito yung mga unhealed na hindi na pa-process. Itong mga to, dahil hindi na process, you bring it into your present relationship. Yung trauma, yung insecurities, your past, your fears. Actually, hindi yung relationship ang problema minsan. Minsan dahil meron kang unhealed wounds, ikaw na yung nagiging problema sa inyong relationship. Kaya isipin mo, ano ba yung mga karanasan mo nung kabataan mo na nadadala mo ngayon sa iyong present family? Ang resulta nito, instead of healing, nagpo-project ka. Kapag ka nakaka-identify ka na nangyayari na naman sa pamilya mo, na-identify mo yon, yung trauma, yung insecurities, yung past, yung fears, nagre-react ka. Nagpo-project ka. Well, hindi ka naman crazy. But you're just carrying the code written by someone else. Sabi nga ni Ma'am Mary kanina, code red na. Dala-dala mo lang yung code. But if you don't update it, you run that code on new people. That's why napakahalaga po nung tinatawag na healing, nung paggaling sa emotional pain, sa mga past bad experiences, napakahalaga po nun sa inyong relasyon. Iba't iba yung pagtingin ng tao, no? Sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart.
Sa sumulat ng Proverbs kay Haring Solomon, yung pananaw nila noon, yung ating puso is the center of our emotion. Dito itinatago natin. Ito yung nagtatago ng ating emotion. Ito yung nagtatago ng ating experiences. That's why sabi niya dyan, above all else, guard your heart. Ipinaliwanag pa ito ng ating Panginoong Kristo doon sa Luke chapter 6 verse 45. Sabi dyan, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. Yung mabubuting bagay na store sa kanyang puso. An evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. No? Sabi ng Panginoong Kristo. Sinasabi daw, lumalabas daw sa ating bibig kung ang sinasabi ng ating puso. Relationship example, selos kahit walang dahilan, overthinking, controlling behavior, fear of abandonment. Actually, minsan walang problema sa iyong partner. Kundi nakaka-identify ka. Halimbawa, yung spouse mo umuwi ng 12 a.m., 12 midnight, no? Hindi pa siya umuwi, marami ka nang iniisip. Sino yung pinuntahan niya? Ano ang ginagawa niya? Ang dami mo nang inisip, ang dami na buo. Kasi, na-experience mo yun sa parents mo. At gusto mong ibigay din naman yon sa spouse mo. Yung spouse umuwi, madaling araw, galing trabaho, pinag-overtime ng boss or sa business, nagkaroon ng problema sa site, umuwi madaling araw, hindi mo tinanong ano ang dahilan, bakit naging na-late siya umuwi, ano naging problema, kundi inaway mo kagad siya. Saan ka na naman ang galing? Yung spouse gustong magpahinga, pero ikaw ang iniisip mo, iniiwasan niya na ako. Yung spouse, gusto niya sana pagdating niya, sasalubungin siya ng isang lambing, pero ikaw, nagpapanik na. Kaya ang nangyayari, yung confusion, no? Nako-confuse siya, wala naman siyang ginawa, pagod siya sa maghapon, nagkaroon ng problema sa site, pero dahil marami kang iniisip na iba, yung relationship nadi-destabilize over doon sa mga iniisip mo na hindi naman totoo. So parang maruming baso yan yung ating isipan. Kahit malinis na tubig ang ilagay, madudubihan pa rin. We don't bleed on people we trust. We bleed on people close to us. Lalong-lalo kapag kamahal natin yung tao. Hindi naman tayo doon sa mga pinagkatiwalaan natin. Oo, masakit pagka na-betray tayo. Pero we bleed most on the people close to us. Unhealed wounds don't disappear. Hindi yan nawawala kapag pumasok ka sa relationship. Nagkakaroon lang sila ng bagong address. Yung abandonment issue ninyo, nagiging accusation yan. Yung unprocessed na pamamahiya sa inyo, parang ang tingin nyo dyan, control. You can't love someone into healing you refuse to pursue. So what do? Anong dapat mong gawin kapag ganito na? Figure out your pattern. What's the story you keep reliving? Stop dating your potential. Parang, uy, pwede to ah. Tingnan mo yung kanyang ugali.
or heal first, then choose, or heal while dating. Isa pang pinakamaganda mong gawin ay magkaroon ka ng tinatawag na therapy to work out your nervous system. Tandaan natin, unhealed people don't mean to create unstable relationship. They're just trying to love with an instructional manual written in a war zone. Yung mga unhealed people daw, ayaw naman nila talagang maulit yung nangyari sa parents nila o sa past nila. Kaya lang yung manual nila, isinulat yon nung time na magulo ang panahon. So, kailangan i-update yon. Kailangan baguhin yon. No? Katulad kanina kapag walang sistema, pag hindi mo nyo in-update yung system ninyo, magulo. So, ganun din sa relationship. Point number 4, love without structure becomes confusion. So, kahit yung buhay mag-asawa, kailangan may structure din. Kailangan may sistema din. Kasi, yung love, energy siya. But structure or system, siya yung container. So kapag no container, yung energy, masasayang lang. It spills everywhere. So, yung structure, tandaan natin, hindi po siya control. Ito ay isang agreement that makes safety possible para mas work out at mas lumago ang relationship. Sabi nga dito, love is not enough. Yung pagmamahalan lang. You can have attraction, emotion, connection, but without yung system, yung roles, yung boundaries, yung order, it will collapse. Kahit ang Panginoon, nung inibig niya tayo, may sistema din siyang sinunod. At para maipadama niya yung pag-ibig niya sa atin, may sistema din siya na sinunod. At para maipamalita yung pagmamahal niya sa atin, may sistema pa rin siya sinunod. No? Itinuro niya ito sa mga disciples, sa mga tao. Kasi ang Diyos, hindi naman siya magmamagic. Bagamat kaya niyang gawin, pwede niyang utusan lahat ng anghel sa langit, i-confront tayo. Pero nakakatakot yun minsan. No? Baka mamaya maging katulad tayo kay no? Pati yung asno nagsalita. Kasi ayaw sumunod doon sa anghel. So, without roles, boundaries, order, it will collapse. 1 Corinthians 14:33, yung madalas nating nababasa dyan, for God is not God of disorder, but of peace. Yan ang ating Panginoong Diyos. Gusto niya may order, may sistema, may sinusunod. Step 1, step 2, step 3. Parang ganon. So kung ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan, huwag nating i-expect yung ating relasyon na magiging maayos kung chaotic yung ating sinusunod. Kung disorder yung ating sinusunod. So relationship example, walang malinaw na leader, walang malinaw na direction, walang malinaw na decision making. Ang resulta, power struggle, confusion, and frustration. That's why modern love, no? Sabi diyan yung modern love ay magulo. Sabi sa ating title, yung ating tema. Modern love is out of order. Bakit kaya yung mga modern love out of order? Kasi minsan panandalian lamang no? Parang hindi nagbibuild ng pangmatagalan. So parang sasakyan, actually sa US kapag ka nag-enroll ka ng driving, no? Yung kanilang driving car na ginagamit sa driving school nila, dalawa yung manibela.
dito sa atin, yung mga ang ginagawa ng mga sa driving school natin, yung preno naman yung dalawa. Yung instructor may sarili lang preno. Naalala ko nag-aaral ako mag-drive. Nagtataka ako pagka yung malapit na akong bumangga, ayaw nang umandar. Ay kung galing naman ng kotse na to, may sensor. Inaapakan ko yung silinyador. Ayaw umandar. Yung pala nakikita ko, nakadiin yung paa niya doon sa sa sarili niyang preno. No, so, yung sasakyan, pag dalawa yung steering wheel, pag pareho silang naghumahawak ng manibela, no, ang ending niyan disaster. So dapat bitawan ng isa yung isang manibela. That's why love without definition, walang boundary, walang shared vision, hindi yan siya freedom. It's confusion. Structure isn't opposite of love, no? Structure is what protects it, yung system. Katulad yan ng garden na walang bakod. It gets trampled. Ganon din yung relationship with yung walang maayos na agreement, ina-assume lang nila, mahirap din yon. Ang Diyos, dinisign niya yung order because God is God of order. That's why sa atin, no, sa biblical teaching, kahit magaling pa kung halimbawa, magaling pa yung babae, itinuturo natin na kailangan niya pa ring mag-submit sa kanyang asawang lalaki. Ganon din naman, yung asawang lalaki, kahit napaka-strong niya, kailangan niyang mahalin sacrificially yung kanyang asawa. Last point, no, salamat. On time pa rin tayo. You don't fall out of love, you fall out of alignment. Ano yung alignment? Ito yung parang, yan, katulad ng upuan, naka-align, no? Maayos. You stop choosing the same direction. Yung alignment is a verb. Every day, you either choose us or choose me on the big stop. Kailangan pareho kayo ng direction na dinadaanan. Sabi nga, let's destroy this lie. Nauubos daw ang pagmamahal. No. Nawala lang kayo sa alignment. No. Kapag ka yung gulong, yung sa mga may sasakyan, nawala yung inyong alignment, yung kain ng gulong hindi pantay. Di ba? Nagiging tabingi. That's why dadalhin nyo yun sa talyer o sa kasa para ipa-camber alignment. Ibig sabihin, ikinacamber yan para mas maging maayos. Kapag ang relasyon ganon, nandun pa rin naman yung pagmamahal. Kaya lang nawawala sa alignment. Kaya nagkakaroon ng hindi maganda yung takbo. Minsan nadidrip. Maraming mga company yung nagsimula na maganda. Katulad ng pawn shop dito sa Pilipinas. Itinayo po yan ng mga praile, ng mga pare, para tulungan yung mga magsasaka. Isasanla ng mga magsasaka yung kanilang gamit sa paggagarden, sa pagtatanim, yung mga piko, asarol, kutsilyo, bibigyan sila ng puhunan para makapagtanim sila and then magbabayad. Yun yung pinakalayunin ng pawn shop. And then tumagal yung panahon na drip na. Nawala na doon sa tamang layunin yung pawn shop. Ano na ngayon yung pawn shop? Noon yung pawn shop, hindi sila kumbaga, hindi nila nire-remata yung gamit. Hinihintay nila hanggang makabayad yung tao. Ngayon, kapag hindi mo natubos, mag-accumulate yung tubo, and at the end, pinaka-worst, irerimata na nila yung gamit mo. So, hindi na sila tumatanggap ng mga gamit na basta-basta, kundi yung mga high value na mga alahas or kung ano man, yun na yung ginagamit niya. Nagiging business na yung pawn shop. So, nadidrip na sila. Ganon din minsan sa buhay mag-asawa.
No? Nawawala yung alignment. So truth, when you lose respect, you lose communication, you lose structure, you lose understanding, nagiging dysfunction na ang inyong pamilya. Sabi sa Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so. Yung dalawang tao daw, hindi daw yan maglalakad unless they agreed. Yung agreement is alignment. Alignment sustains relationship. So yung tatlong question para sa alignment, para ma-reveal yung inyong alignment. Number 1 is, do we want the same life? Gusto ba natin? Not the same hobbies. Can we repair kapag ka ba nag-away tayo? Kapag ba ako'y nag-drip? Mare-repair ba natin? Magkakapatawaran pa ba tayo? No. O sasabihin ng isa, pagka nagkamali ka, wala na, out na. End na. No. Number 3 question, do we make each other better versus just comfortable? Kapag lahat ng sagot dyan ay nagsabi no, yung love nyo, yung pagmamahalan nyo, cage lang yon. Naka-cage lang kayo. Sabi sa relationship example, magkaiba kayo ng values, ng direction, ng mindset. So kahit may love, hindi kayo sabay. Yung alignment nyo yung magsusustain sa inyo. Parang dalawang taong naglalakad. No? Kahit magka-holding hands pa kayo. Dahil magkaiba yung indirection ninyo, maghihilaan lang kayo sa isa't isa. The real love problem or the real problem in relationship is not lack of love. It is lack of truth, structure, and alignment. Silent chaos destroys what fake peace protect. That's why may you have the courage to choose the truth over illusion. No, pag-usapan ninyo, ano man yung mga munting problema, malaki man, you choose that conflict. Pag-usapan ninyo. Harapin po ninyo yan. Palabasin nyo yung elephant in the room. Piliin nyo pa rin yung conversation kahit masakit, pakinggan, over avoidance. No? Hindi mahalaga kung sinong mananalo. Ang mahalaga kung paano mapagtitibay yung relationship. Pag-usapan nyo kahit masakit. Piliin nyo yung paggaling, no? Over hiding. System or structure over confusion. And alignment over drift. May your relationship be marked not by protection, but by presence. With God at the center and truth as the foundation. So, hari nawa sa inyong relationship. Yes, kahit medyo masakit minsan, harapin natin pag-usapan. So let's declare this. 1, 2, 3, go. I declare that I will no longer avoid truth. I will confront what needs to be corrected. I will not build relationships on illusion, but on truth. I choose healing over hiding, alignment over emotion, order over chaos, and my relationship will be built on feelings, not on feelings alone, but on truth, structure in God's design. In Jesus' name, Amen. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon.